Hi everyone, it's me again, Abigail, and welcome to my vlog. Today, ang gagawin natin is mag-grocery tayo ng mga fruits. Because usually, ang mga kinakain namin sa umaga mag-asawa, is fruits and oats. Actually, gumigising kami hindi talaga umaga. Usually, ang pinakamaaga na namin gising is 11 a.m. or 12 p.m. in the afternoon. Kasi nag-start kaming matulog. Dapat lagi kaming sabay-sabay matulog. Ang aking asawa at ang aking anak ni si Duka. Maybe around 12 a.m. or 1 a.m. Yan. Tulog na kami yan tatlo. At syempre, kahit na ako'y mag-isa lang or kaming dalawa ni Luka ang pumupunta sa mga grocery store or fruit store, kayang-kaya naman talaga namin. Anyway, ang mga bibiliin ko lang naman today is fruits. Like banana, apple, peach, yung iba pang mga snack na usually kinakain ko kapag ako'y naboboring. Pero syempre, hindi mawawala ang strict diet. And since nalabas nga naman kami, kailangan muna namin unahin ng maglinis ng higaan, kitchen, organize yung mga gamit ng aking anak like laruan. Tapos na yung summer, medyo malamig-lamig na ngayong araw at papalapit na yung winter, so kailangan mga natin palitan ng ating outfit. Ayun na nga, nagsisimula na akong maglinis ng aming higaan. At syempre, pag naglilinis naman talaga, hindi mawawala tong batang to sa aking tabi. Kahit saan ako pumunta, mapa-kitchen man, kwarto o CR, Diyos mia. Habang ino-organize ko ang aming mga damit, at syempre, sa tuwing nililinisan ko at pinapagpag ang mga gamit dito sa living room at sa couch, iniisip ko na ang mga bagay-bagay na kailangan kong bilhin sa supermarket. Since hindi ko nga naman kasama ang aking asawa para hindi ako mahirapan, at ito nga namang anak ko ay inaantok na kakaantay sa akin. Sasama na nga lang inaantok pa, ang buhay nga naman ay napakasaya. Tumayong anak ko. Usually naghuhugas ng puwet ng aking anak asawa ko. Pero wala siya dito. So hugasan na natin. Luka! Luka! Come, mama na! Mama na! Come! Let's wash your ass. Be kind to me, ha? You're so heavy. Your papa's not here. You need to wash your ass. Wait, okay? Wait! Go! Luka! Luka! Hey, let's take your towel. Tataranta ako. Nairaos ko. Hugasan mag-isa. Ang puwet ng aking anak. Hinihingal pa ako. Simple man di hingalin dun. Ang liit-liit kong tao. Ang anak ko is talaga namang malaki pa sa akin. Okay, let's go now in the outside. A few moments later. Ay, Diyos ko, napakagaan mo anak kong pogi. Yan, nalabas na tayo kasi
Mamimili na tayo, tapos na tayo sa ating mga gawain. Mamaya pagbalik natin, magsasampay pa tayo. Sampay na natin yan lang. At syempre, pag mamamalengke ka, kailangan nila kang pera. Pero minsan, nagbabayad kami by QR. Pero since meron namang cash, at wala yung asawa ko, dahil asawa ko lang naman ang bumibili. Pag bumibili siya, ginagamit niya ay QR. Yun ang ginagamit niya pag nagbabayad siya. Pero pag wala siya, hindi ko siya kasama. Syempre, gamit tayo ng cash. Kailangan natin ng cash. Actually, gusto ko yung weather today. Hindi siya sobrang init katulad ng mga nakaraang araw na talagang malakas ang araw. Ang sikat ng araw talagang malakas. Talagang maramdaman mo na talagang summer dito. Pero now, hindi na siya ganong malakas. Okay na siya sa skin ko. Gracias! Kakatuwa yung mga tao rin dito. Kasi, karamihan sa kanila ay mga gentlemen, mga driver, gentlewoman. Like I told you, ang mga ginagamit nilang salita dito, Spanish. So, araw-araw nag-aaral naman ako, pero talaga namang hindi tayo katalinuhan. Kailangan lang natin i-familiarize or memorize ang mga words ng Spanish. Hello! Hola! Hello sila. Gusto nila parts sa vlog natin. Mga Latino. Tatawid na naman tayo. Oops! Gracias! Yan. Ayun nga, kasabi ko nga sa inyo, halos lahat ng mga tao dito talaga naman gentleman. At kung sasakay ka ng bus, pag may mga bus, or pag sasakay ka ng bus, which is we called it commute, pag buntis ka, pag PWD, may dala kang bata, prioritize ka na maupo. And, yeah, nung buntis ako kay Luca before, pagsakay ko lagi ng bus, talaga namang maramdaman ko na priority ang mga ganong sitwasyon like mga buntis, and PWD, or may dala kang anak. Talaga, dito ang Kalapate, kahit saan meron. Ang Kalapate dito, walang nag-aalaga. I mean, nature na sa kanila yung mga ganito lang, nandyan lang sila. And may sarili silang buhay. A few moments later. Dito sa Buenos Aires, Argentina, isa sa pinaka-ginagamit na transportasyon ay ang bus. Itong madalas naming sinasakyan kapag may gusto kaming puntahan sa kahit anong city or address. Madali lamang itong masakyan dahil maraming bus stop or waiting shed sa iba't ibang lugar. Sa bawat stop, makikita ninyo na may mga number ng bus na nakalagay para malaman ninyo kung anong bus ang dumadaan doon. Kaya kung alam mo lang ang bus ng number na kailangan mong sakyan, madali kang makapunta sa destinasyon mo. Gamit ka ng Subi card, pagkasakay ka ng bus to commute wherever you go here in Buenos Aires. Hindi naman siya gano'ng kamahalan. It range around 750 peso in how can I say, Buenos Aires money. Pero kung sa peso, Philippine money, maybe around 30 pesos or 35. Ganyan. Hindi ako sure. So, pwede ka rin gumamit ng bus, taxi, or ginagamit nilang motor. Hindi ko alam kung anong tawag nila nun dito. For me, pumunta everywhere gamit ang bus to commute. Mag-commute na lang ako gamit ang bus. Yun kasi napakamura niya at hindi ako nasusuka kasi sukahin ako pag sa car. Lalo na kung ang driver is hindi naman hindi magaling for me or ibang klase siya mag-drive. Ganun, nasusuka talaga ako. Hindi ko alam kung sa inyo is ganun din ba yung problema kapag suwasakay ng taxi, car, or kapag nagkakaroon ng long travel. Well, nandito na ako sa store kung saan bibili ako ng oats. Tsaka brown rice, kasi brown rice lang naman ang kinakain naming mag-asawa, hindi na white rice. Brown rice na. Dito tayo bibili ng rice, oats. Hindi na kailangan ng nuts kasi marami pa akong nuts. At brown na tinapay. Let's go. Necesito arroz integral, 2 kilo.
Avena, 1 kilo. Gracias. Nakabili ka rin ng salt. Meron silang salt na parang kulay pink. Meron silang durog or buo. Nakabili ng mga walang brand na chocolate like this. May ganyan din sila pero hindi naman ako kumakain yan. Listo. Efektibo. Ang presyo ng nabili ko is 11,800. Pero kapag nagbayad ka ng cash or which is they call it efektibo, may discount ka of course. So, kumpleto na. Ang kailangan lang natin next is prutas. Here. Dito ako usually bumibili, mura, at talaga naman napaka-affordable ng bawat prutas na kailangan mong bilhin or even gulay. So tara, bilhin natin ang mga kailangan natin sa bahay. Tapos na ako mamili ng prutas at ibang gulay. Talaga naman nakakapagod. Tinamodala ko na nga. Nasa bag ko na siya. Nakakapagod, auntie. Pero okay lang. Ay, grocery store or supermarket na malapit lang din naman dito sa mga binibilhan ko ng gulay at rice. So, let's go. Dito ako usually nabili or bumibili ng mga kailangan ko. Hindi naman siya kalakihang store kasi maliit lang naman to. Punta ako dito para bilhin lang yung mga specific things na wala sa bahay. Like toyo. Wala kaming toyo now. And powder milk para sa oats pag umaga. Kuha tayo ng olive. Kailangan yung walang buto. Ano kailangan pag walang buto? Olive. So, this is part of my husband's salad. Every day. So, kailangan natin ito. Kumuha rin ako ng 2 pack ng powder milk. Kasi meron pa namang liquid milk sa bahay. So, oy! Luka! I said enough! Anak ko, namimili din ng mga dadalhin niya na hindi naman kailangan. Enough, Luka, ha? Wala akong nakikitang toyo. Alang liit-liit nito. Kailangan natin ng toyo. Wala akong nakikita. Balik tayo. Balik! Ito na nga. Maliit lang. So, pagdating ng aking asawa, pag pupunta kami sa malaking supermarket, bibili na lang kami din ng mas malaki. So ngayon next natin ang powder, laundry powder. Since si Luka nga ay medyo maselan sa leeg, may maselan siyang skin sa leeg, namimili kami ng dapat is hindi malakas ang amoy. Umiyak na siya. Akala na siguro mag-isa na lang siya. What's going on? Ha? Okay, we're done. We're going home now. Luka, don't cry. Let's go. Wala. Efektibo. Ay, naglag pa. Hindi ako nag-earpods pag ako'y naglalakad. Lalo na kapag galing ako sa grocery kasi pag may nalaglag, kailangan kong marinig. Pag yung nalaglag tapos di ko nakita dahil hindi ko narinig, nako, sayang, auntie. So, kailangan natin mag-focus kapag tayo ay namimili ng mga pangangailangan natin sa at ayun na nga, nalaglag. Tatanungin nyo kung bakit ako naglalakad. Kasi hindi naman siya malayo. Malapit lang naman siya mula sa bahay namin at saka mula sa bahay hanggang sa lugar kung saan ako namimili ng mga meat, groceries, gulay, prutas, at iba pa. Hindi naman siya kalayuan. Sige, sabihin ko mga around 10 minutes lang naman yung layo niya. 10 minutes or around 15 minutes. Lagi kong kasama si Luka kung saan man ako pumunta kasi may mga binibili ako na hindi ko na kailangan pang bitbitin. Nilalagay ko na lang sa car niya kasi minsan mabigat. Pag marami, pero kapag konti, ganun pa rin. Kasama ko pa rin siya. Usually, kapag namimili naman kami ng meat like beef, chicken,
may isang lugar lang kaming talagang pinupuntahan. Which is ang pangalan ng store na yon or supermarket is Koto. Koto ang pangalan niya. Hindi kuto sa ulo ha. Koto. C-O-T-O. Doon kami namimili ng beef na talaga manang napakasarap, napaka-tender juicy niya at affordable. Syempre, doon tayo sa mga mura. Kailangan na natin tumawid. Magsihinto kayong lahat dahil tawiran na. Actually guys, hinihingal na ako. May bit-bit kasi ako sa likod. Mabigat din siya. Lambalot din siya ng mga prutas at gulay. Grabe, nakakahingal. Bukod doon, syempre kahit may dala ka sa likuran, may hinihila ka pa. Ay, hinihila. Tinutulak. A few moments later. Several years, nakarating din tayo sa ating bahay. Diyos ko, nakakapagod. Ako di pa tulog. Nagulat ako. Gracias, senyorita. Nagulat ako. Saan ko na sana yung cake? Talaga nagulat ako. Natakot talaga ako. You wanna sleep? At syempre magating ko kanina, si Luca nag-iiyak. So after nun, binrestfeed ko muna siya. Siguro dahil kaya siya umiiyak dahil nagugutom na. Luca, stop! Anyway, that's all for today. Don't forget to subscribe and follow me in all social media that I have. TikTok, Instagram, and Facebook. And see you on my next vlog. Bye! Bye-bye.